Kumusta ka kaibigan? Napanood mo na ba yung nakaraang video discussion natin tungkol sa fingerprint? Kung hindi pa ay nag-iwan ako ng link kasama ng video na ito. At ngayon, nandito na ulit tayo sa isang pinakabagong episode ng RCJ4 Educational Vlog. Sa pagkakataong ito, ay pag-uusapan natin ang mga ilang bagay tungkol sa computer at kung ano ba ang relasyon nito sa mga krimen. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa page na ito, ay iniimbitahan na din kita na mag-follow, like at share sa aking page na RCJ4 upang patuloy kitang ma-notify sa aking mga future uploads. Umpisahan na natin. Umpisahan natin sa salitang computer. Computer is an electronic device for storing and processing data, typically in binary form, according to instructions given to it in a variable program. Mga kaibigan, alam nyo na din kung ano ba ang ibig sabihin ng computer. Kaya dumako na tayo sa koneksyon ng computer sa ating topic ngayon. Meron tayong tinatawag na computer crimes, or mas madalas ay kilala sa tawag na cybercrimes. Pero ano nga ba ang cybercrimes? Cybercrimes refers to any crimes that involve the network, where the computers may not have played an instrumental part in the commission of crime. And all illegal activities that are committed by or with the aid of computer of information technology, or in which the computers are the target of a criminal enterprise. Mga kaibigan, ang cybercrimes daw ay mga illegal na gawain na involve ang paggamit ng computer network. Sa mga ganitong kaso, madalas sangkot dito ang mga clickbait or mga scams. For example is yung nakaraan lang na free Netflix daw, pero ang totoo ay isa lang siyang hack site na once na pinasok mo gamit ang iyong account, ay magkakaroon ng access ang hacker sa iyong ginagamit na account. Pero ano nga ba ang main objective ng cybercrimes? Pinakauna sa ating listahan ay hacking. Ang hacking ay isang illegal at hindi authorized na paggamit ng isang account or system ng isang computer. Sunod is the information theft. Information theft is the unauthorized taking or interception of computer-based information. Data theft is the act of stealing computer-based information from the unknowing victim, with the intent of compromising privacy or obtaining confidential information. Mga kaibigan, ang information theft daw ay paggamit ng isang account or system ng isang computer upang makakuha at makapagnakaw ng mga mahahalagang impormasyon. Pangatlo ay ang malicious spamming or email bombing. The email bombing is a form of internet abuse, which is perpetrated through the sending of massive volumes of email to a specific email address with the goal of overflowing the mailbox and overwhelming the mail server hosting the address, and making it into some form of denial of service attack. Isang madaling halimbawa nito ay yung pag tinatagtad ka ng chat sa Messenger. Kung naranasan mo din yan, ay siguradong alam mo na ang ibig kong sabihin. Bumabagal ang response ng ating mga devices kapag sobrang dami ng dumadating na message dito. Kung kaya nagiging sanhi ng paghahang at kusang pag-shutdown ng ating mga device. Sunod naman, ay ang phishing. Phishing is the fraudulent practice of sending emails purporting to be from reputable companies, in order to induce individuals to reveal personal information such as passwords and credit card numbers. Ito na nga din kaibigan, yung sinabi kong halimbawa kanina, tungkol sa Netflix scam. Ang issue tungkol sa Netflix scam mga kaibigan, ay maituturing na isang anyo ng phishing. Ang phishing mga kaibigan, ay isa sa pinaka-common na ginagawa ng masasamang tao sa computer network at mga website para makapangloko, at makapagnakaw ng mga accounts, tulad ng mga credit card numbers, account passwords at iba pang mga privacy information tungkol sa isang tao, or kumpanya. Next is the ransom request. Ang ransom request mga kaibigan, in terms of cybercrime ay pag-hold ng mga highly confidential files and data, na ninakaw ng isang hacker sa isang tao, or isang kumpanya. Ginagamit niya ang mga nanakaw niyang files upang humingi ng kapalit or bayad upang hindi niya ilabas ang mga files na ito through the public. And the last two is the system blocking and espionage. Ngayon, ay kilalanin natin ang dalawang famous computer virus creator na yumanig at tumatak na sa history ng computer. Number 1, ay ang I Love You virus ni Onel de Guzman. Pero sino nga ba si Onel de Guzman? Si Onel de Guzman, ay nag-aral noon sa AMA Computer College sa Makati. Sa mga ilang araw niya sa pag-aaral ng kolehiyo ay na-develop niya ang isang uri ng software na isa palang uri ng computer virus.
Ang na-develop niyang ito ay siyang kanyang ipinropose sa kanyang mga propesor upang magsilbing kanyang thesis study at compilation sa kanyang mga huling araw sa kolehiyo. Ang I Love You virus, mga kaibigan, ay isang uri ng computer virus na nagpapanggap na isang legit apps or software na kapag naklik mo ang isang mensahe na may nakasulat na I love you, ay yun na ang katapusan ng isang system at mga data na nakasave sa computer mo. Sapagkat once na atakihin ng virus na ito ang isang system ay mananakaw, or masisira nitong lahat ang files at mga database na nakasave sa isang computer system na inatake nito. Pero alam nyo, mga kaibigan, ang proposal na ito ni O'Neill ay hindi inaprubahan ng kanyang paaralan. At sa huling taon ng kanyang pag-aaral, ay nag-drop out ito sa nabanggit na paaralan. At dito na nagsimula ang malaking outbreak tungkol sa computer virus na ito. At hindi lang sa bansa natin na Pilipinas kumalat ang tungkol sa computer virus na ito dahil ito ay kumalat sa buong mundo. Ang time or date of outbreak ng computer virus na ito ay nangyari noong ika-4 ng Mayo taong 2000. Ang isa sa mga unang bansa na nayari ng virus na ito ay ang Hong Kong. Sumira ito ng napakaraming computer doon, at sumunod naman sa Europa, at mabilis nitong napasok ang United States, at tuluyan na nga nitong sinakop ang buong mundo ng computer technology. Tinatalang nasa 10 bilyong dolyares ang naging pinsala nito na computer system sa buong mundo. At inabot naman ng 15 bilyong mga dolyares lahat-lahat ang nagastos upang mabura at mapuksa nila ang nasabing computer virus sa loob lamang ng 10 araw mula nang kumalat ito. Pero ano na nga ba ang nangyari kay O'Neill de Guzman, matapos malaman ng Pilipinas kung sino ang pasimuno ng computer virus na ito? Ang nangyari, ay hindi alam ng mga otoridad kung ano ang kaso na isasampa nila kay O'Neill de Guzman, dahil sa tinatawag na prospectivity. Pero ano nga ba ang prospectivity? Mababasa mo ito sa libro ng Revised Penal Code of the Philippines, sa Article 366. Perspective. It says felonies and misdemeanor committed prior to the date of effectiveness of the code shall be punished with the accordance with the code or the act in force at the time of their commission. Ang prospectivity, mga kaibigan, ay isa sa characteristics ng Philippines criminal law na nagsasaad na hindi ka pwede magparusa kung ang nagawang offense ay hindi pa naisusulat or naisa sa batas. Lagi niyong tatandaan, prospectivity is always favorable to the accused. Ngayon, ay bumalik tayo sa kaso ni O'Neill de Guzman. May mga ilan na nagsuggest na pasok daw ang ginawa ni O'Neill sa RA 8484, or mas kilala natin sa tawag na Access Regulation Act of 1998. Pero alam niyo, mga kaibigan, ang batas na ito ay ginawa lamang para sa mga credit card fraud na may layuning kumuha lamang ng mga impormasyon at makapangloko. Ang pangalawa naman na naisuggest ay ang crime of malicious mischief, involving the damage of property, na nakapaloob sa RPC, Act 3815. Hindi rin ito naaprubahan na isampa kay O'Neill, dahil ang batas na ito ay hindi naman tumutukoy sa isang computer virus. Kaya ang mga otoridad ay nagkaroon ng mabusising pag-i-interview tungkol dito. At base sa nakuha nilang statement mula kay O'Neill, ay hindi naman daw niya alam ang mga magiging consequence kung sakaling kumalat ang computer virus na kanyang ginawa. Anong ganap sa araw na ito? Pangyayaring nakaukit na sa kasaysayan, May 4, taong 2000. I Love You computer virus made in the Philippines. Naapektuhan ang milyon-milyong computer sa buong mundo. Hanggang ngayon, ang virus na ito, itinuturing na isa sa pinakamabilis na kumalat online. Ang halaga ng perwisyong idinulot nito, tinatayang umabot ng 10 bilyong dolyar. Itinuro noon na lumikha ng virus ang Pinoy computer technology student na si O'Neill de Guzman. Itinanggi niyang siyang may pakana nito, pero posible raw na aksidente niya itong naipadala sa iba. Dinismiss ng DOJ ang mga kasong isinampa ng NBI laban kay de Guzman dahil kulang daw ang ebidensya. Wala ring batas noon sa Pilipinas kontra mismo sa cybercrime. At yan po ang isa na namang pahina mula sa ating kasaysayan. Pero alam nyo, mga kaibigan, makalipas ng ilang buwan, matapos ng dismissal ng kaso ni O'Neill de Guzman, ay naipasa ang batas na Republic Act 8792, or E-Commerce Act of 2000.
at mababasa mo ang kumpletong detalye na tungkol sa pagpapakalat ng computer virus sa Section 33 ng nasabing batas. Ang kasunod naman, na famous computer virus creator, ay si Robert Morris at ang kanyang worm virus. Bigyan na lamang natin ng maikling salaysay ang kanyang nagawa. Sino nga ba si Robert Morris? Si Robert Morris ay isang American computer science at entrepreneur. Tungkol naman sa kanyang worm virus or sometimes called the Morris worm. Ang computer virus na ito ay isang self-replicating type na uri ng computer virus. Kagebenshin no Jutsu! Ito ay kumakalat kahit walang ginagawa ang creator or user at kusa itong nagre-replicate ng kanyang sarili para sirain ang mga connected devices, network connections, or mas worst pa dito ay ang mismong computer system. Ngayon ay dumako na tayo sa last part ng ating topic, which is the classification of cybercrimes. Meron tayong dalawang classification ng cybercrimes. Ito ay ang against the individual at against the individual property. Unahin natin ang cybercrimes against the individual. Una ay ang cyber-stalking or harassment. It is a form of electronic harassment, often expressed or implied physical threats that creates fears to the victim. Any unreasonable intrusion into the private life of a person that causes to the person to suffer in mental distress. Pangalawa ay ang cyber defamation, or yung paninira ng isang tao gamit ang computer. Cyber defamation is the making false statement of fact that injures someone's reputation. It is the public nature of bulletin boards and even email presents the opportunity to publish defamatory statements. Pangatlo ay ang credit card phishing na naipaliwanag na natin kanina sa mga naunang discussion. Kaya tutuloy na tayo sa pang-apat, which is the skimming device. Skimming device is a device used to capture a consumer credit card and debit card information, then the captured data is used to commit fraud. Mga kaibigan, ang skimming device ay mga improvised na gamit na ginawa na may katulad na replika ng isang money withdrawal machine. Kung hindi ka pa nakakakita ng skimming device, ay ipapakita ko sa iyo ang isang larawan nito. Ito ang larawan ng skimming device. Next is the identity theft. Identity theft is a form of fraud or cheating of another person's identity, in which someone pretends to be someone else by assuming that person's identity, typically in order to access resources or obtain credits and other benefits in that person's name. Ang identity theft daw mga kaibigan, ay pagpapanggap or pag-aangkin ng isang katauhan ng individual para makapangloko at makakuha ng mga data tungkol sa taong kanyang ginagaya para magpanggap. Ngayon, ay dumako na tayo sa pangalawang cybercrime classification, which is cybercrime against individual property. Umpisahan natin sa virus dissemination. Virus dissemination is a software or a code which modifies or destroys data, steals or allows unauthorized access, or exploits or damages the systems in a manner not intended by the user. Isang magandang halimbawa nito ay yung I Love You virus ni Onel de Guzman, na sumira ng mahigit 55 milyong mga computers sa buong mundo. Sunod ay ang hacking, na napag-usapan na din natin kanina. Ngayon, ay alamin na lang natin ang iba't ibang uri ng mga hacker. Meron tayong tatlong uri ng hacker, ito ay ang black hat hacker, white hat hacker, at ang gray hat hacker. Sino nga ba ang mga black hat hacker? Black hat hacker. These are the person who breaks into computer systems with malicious intent. Usually for some criminal purpose. Sila ang mga hacker na ginagawa lamang ang kanilang gusto, tulad ng manira ng mga systems, at magnakaw ng mga data, at manggulo. Delikado ang mga ganitong uri ng hacker dahil wala silang pakialam sa maaaring mangyari sa nahack nila. Next is the white hat hacker. White hat hacker identifies and exposes the weakness of one system in a way that allows the system's owner to fix the breach before the others take advantage for it. Mga kaibigan, ang white hat hacker, ang mga taong sadyang hina-hire ng mga kumpanya para tignan ang system nila at magbigay ng mga suggestion para hindi ito mapasok basta-basta ng kahit sino. Pangatlo, ay ang gray hat hacker. Gray hat hacker includes network vigilantes who shut down pornography sites. Sila naman ang mga uri ng hacker na madaming nalalaman sa panghahak, at nasa kanila na rin kung gagamitin nila ang kanilang mga nalalaman sa mabuti, or sa hindi magandang pamamaraan.
So ibig sabihin guys, ang mga gray hat hacker ay may potential na maging black hat or white hat hacker. Sunod is the cracking. Cracking is the higher form of hacking, in which the unauthorized access culminates with the process of defeating the security system for the purpose of acquiring money, or information and availing of free service. Mga kaibigan, ang cracking daw ay mas mataas na antas na uri ng panghahack sa isang system, na kung saan sinusubukan ng user na malaman kung paano makakapasok sa isang system na tadtad ng security application para makapagnakaw ng pera at makakuha ng ibang mga mahahalagang impormasyon. Next is the web defacement. Web defacement usually is the substitution of the original homepage of a website with another page, usually a pornographic or defamatory in nature by hacker. Ito naman yung ginagawa ng isang hacker, once na makrack niya ang isang system. Kapag nakrack na ng user ang isang system, magiging malaya na itong gawin ang kahit na anong gusto niya sa isang website na napasok niya. At ang pinakahuli, ay ang online scam. Online scam is the fraudulent business scheme through computer system. At ang last but not the least, is the categorization of computer crime in 3 ways, according to Department of Justice. Number 1, is the computer is refers as a target. The example of this is attacking the computers of others by means of spreading computer viruses. Number 2, the computer is refers to as a weapon. The using of a computer to commit a traditional crime that we already see now in the physical world. The example of this is in the form of online and illegal gambling and frauds. And last is the computer is used as an accessory. Using of a computer as a fancy filing cabinet to store an illegal or stolen information. At yan mga kaibigan, ang mga ilang bagay tungkol sa cybercrimes in regards to our course. Dito na po natatapos ang ating topic discussion at maraming salamat sa inyong lahat na nanood. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na pinag-usapan natin ngayon tungkol sa cybercrime? Kung nagustuhan mo ang video na ito ay maraming salamat sa'yo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay iniimbitahan na din kita na mag-follow, like at share sa @RCJ4 Educational Blog upang patuloy kitang ma-notify sa aking mga future uploads. Yun lamang po at mag-iingat kayo palagi. God bless at hanggang sa muli.